lagi namin naiiyakan ng lahat ng aming mga problema. Hindi man po namin magsabi sa mga kapatid, sa aming makilala, ang lahat ng aming mga kapatid. Subalit sa ilahan po namin po Diyos, isinasabi na lang namin, mayroon kang gagawin sa amin na mabuti para sa aming mga buhay. At alamin po namin, Panginoon, Lord God, na napakaganda ng plano mo sa amin, Lord God. Dahil hindi na po kami susunod sa iyo, nananampalataya, mananalig, Panginoon, yan na po namin. Lahat hindi po rin tayo sa Diyos. Thank you so much, oh God. Thank you. Ikaw lang, Panginoon, Jesus, ang may utang. Dahil ikaw ang number one sa aming mga buhay. Thank you, God. Thank you so much. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, God. Ating pahayag at ipakilala ang ating mahal na Panginoon Kristo. Jesus Christ is our Lord. Jesus Christ is our Savior. Jesus Christ is our healer. Jesus Christ is our hope. Jesus Christ is our provider. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Lord, nagpapasalamat po kami, panahon pagkakataon, muli mo kami dinala sa bahay po ng ito na wala po kayo layunin. Ako may buhay, maglingkod po sa iyo. Salamat po sa mga promise mong napakarami, Panginoon. Aming pinanghawakan at pinagpapalakas po sa amin. Kaya kami nagpapatuloy sa gitna ng mga trials, sa lahat ng mga kahirapan na nararamdaman po namin naman. Nagpapalakas sa amin ang mga promise mo, Panginoon. Salamat po. Naniwala kami na ang lahat ng ito may katapusan ng hangganan. At ang kapalit ito ay walang hanggang kasiyahan. Napiling ka namin sa tahanan mo. E naman mahal na Pag-Kristo, bawat pumunta ito upang maglingkod sa iyong pagpalain at patuloy maghalik ka sa puso ng bawat isa. Ipinapanalangin ko po, iligtas mo ang bawat isang narito. Walang maiwan, walang mapapahamak. Sa ngalan ni Kristo, ito'y aking panalangin. Ang natin magsabi, Amen. Amen. At salamat sa Lord at ang nakapo pinipin tumayo at ang nakatayo pinipin na. Lord, salamat po sa inyo. Opo na po kayo. Okay. Now, ang babait talaga ng mga anak ng Diyos. Amin po ba? Kahit di mo sabihin mo, upo po yan. Amen? So napakabuti. Welcome po kayo sa gawain ng aking mahal na Panginoon Kristo. At ating pong gawain ito, ito'y pagkain ng ating spiritual na buhay. Sapat mayroon tayong soul, mayroon tayong spirit, mayroon tayong body. At ang body ay ang pagkain ay ganin, etc. Kung anong pagkain ay pinapasok sa ating bibig, sa ating tuloy sa tiyan. At ang ating spirit naman, ang ating soul ay pagkain naman ito itong salita ng ating Panginoon. Amin po ba? Kaya pakainin natin ang ating espiritu. Ang ating spirit, pakainin po natin, hindi puro body na lang, isipin ng katawan ang pinapakain. Amin po ba? Yan nga, mayroon 7 days na ibinigay ng Panginoon, ang 1 day ay para kay God. Amin po ba? Kaya ito ay para sa kanya naman at huwag natin kunin. Sapagkat napakahirap na tayo maging magnanakaw. Sapagkat anumang bagay na iyo kapag ginawa mo ay magnanakaw. Amin po ba? Kaya ibinigay sa atin yung ating kunin natin, yung 6 day. Amen? Yun ay para sa atin. Yung isa, huwag natin kunin kasi pagnanakaw po yan sa araw para sa ating mahal na Panginoon Kristo. At ito'y gagawin ko teaching and preaching at maaaring magtanong, maaari akong magtanong upang malaman po natin ang nakahulugan. Okay? At chapter 2 verse 8 up to 10 ng Ephesians po. At chapter 16 verse 13, 34 ng Acts of Gawa. At sino ba dito? Yung aking anak, Grace, meron ka ba dyan? Sino piling mayroong English Bible kayo dyan? O, sa simple man, sa simple. Sister Lina, meron ka ba? Meron ka dyan? O, sundan naman po ako ninyo. Sapagkat upang maulawan po natin ang lahat ng ito. Lalo si kapatid na Ronnie, pero nandiyan naman yung kanyang anak at mga katabi. Kung meron hindi maunawaan ay maaari magtanong na lang upang ang bawat isa ay pumunta rito, hindi ulit na walang kaunawaan. Amin po ba? Ibig sabihin lahat ay kahit kaunti, hindi man full na maunawa ng lahat.
ng salita, ng pahayag. Pero meron kang napulot, kung baka hindi natin zero balance, hindi nawalan na unawaan. Amin po ba? Ito, meron kang naiintindihan. Okay. At ito pong ating topic, ito tinatawag po gospel teaching. Ito na pagtalakay doon sa Sunday School, yung tinatawag po na mag-ingat sa mga mga bulaan, sa mga meron din. At meron tinatawag din bulaan teacher, meron din makikita natin sa ito. At ang lahat ito ay makikita natin sa Bible kasi hindi ko lang i-judge yung ibang tagapagturo sa pagkat iyon din ang kanilang intindihan at naunawaan. At kung mayroon mga magmali at mag-judge ay walang iba kundi ang Diyos. Ano po ba? Ang akin lang, yung aking itinuro ng Banal na Espiritu, yung aking pananampalataya, yun din ang aking ituturo. Yung po aking ay papahayag po sa inyo. Kaya tinatawag na po ng gospel, ibig sabihin walang kulang, walang sobra, at walang kinaka, at walang hindi nadagdag po. Okay. Okay, sa chapter 2 verse 8, makikita po natin dito. Pakibasa po sa nauna. Okay, ang sabi po diyan, nangaligtas po kayo. Ang sabi niya? Hanapin ko pa dito sa Bible. Dito sa chapter 2 verse 8, ng Efeso po. Hanggang 10. Ang sabi po diyan, nangaligtas kayo. Ang sabi dito, nangaligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito hindi inyong sarili at ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang mga sinuman ay huwag mga puri. Sapagkat tayo kanyang gawa, verse 10, yun na lang kay Kristo Jesus para sa pagpubuting gawa, sa asangkil. Na mga inihanda ng Diyos, noong una pa man siya ang larawan. Okay, King James Version po ito. Makita po natin dito na ano po ba yung tinatawag na ano ang pagkakaiba ng naligtas at maliligtas. Chapter 16 verse 13 ng gawa. Ito makikita po natin, unawain natin mabuti kung ano ang pagkasabi dito sa salita ng Diyos. Dalawang verses. Sa chapter 16 verse 34, sabi po niya, at aking babasahin na dito, at sila'y inilabas at sinabi mo ang Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? So napakahalagang itanong ang salitang maligtas. Maligtas ka sa impyerno. Ang iba, winawalang bahala, binabaliwala ang salita kaligtasan. Ang kaligtasan dito ay napakahalaga kahit sa pagsakay sa bus, pagsakay sa sasakyan, nagpipray po tayo maligtas. So maligtas physically. Ang tinutukoy sa Bible hindi physically o spiritually, yung tinatawag yung ating kaluluwa, huwag mapunta doon sa impyerno, kundi mapunta sa heaven. Ibig sabihin ng kaligtasan, mahalaga sa physical, kaya na tayo kapag nagtatribe, nagpuputol, naglalakad, nagpipray po tayo, na Lord, iligtas mo nawa kami sa aming paglalakbay, sa aming pagugay, sa lahat ng aming ginagawa. Amen po ba? Lahat ito yung ginagawa natin sapagkat napakahalaga, ulitin yung salitang napaka-importante, napakahalaga ang salitang salvation. Amen po ba? Napakahalaga po ito. Kaya isang tanong dito, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? So, siguro yung iba hindi nagtatanong kasi hindi mahalaga. Ang sino man hindi nagtatanong ng kaligtasan, hindi nag-aalam, hindi kinaalam kung siya ligtas o hindi. Ibig sabihin walang halaga sa kanya. Ang nagtatanong lang ang siya nagpapahalaga ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Importante po yun. Lalong higit yung hindi pa sure, hindi pa sigurado na ligtas ka, kailangan magtanong ka. Sa paglalakbay mo, pumupunta ka sa lugar na gusto mong puntahan, inanak mo ang bahay, hindi mo masumpungan, nagtatanong ka po. Amin po ba? Saan po ba ang bahay dito? Saan ba papunta sa lugar na ito? Nagtatanong ka, bakit mahalaga sa'yo, huwag kang magkamali? Amin po ba? Ang pagtatanong hindi kamalian at hindi kasalanan kung dito ay mahalaga sa'yo para ang mapuntahan mo ay tamang direksyon. Amen? Tamang direksyon. Ito tinatawag dito, napaka-importante ang pagtanong. Ano ang dapat mong gawin upang ako ay maligtas? Verse 31, ganito ang pagkasabi. At kanilang sinabi, sumampalataya ka o manampalataya ka sa Panginoon Jesus ay at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So anong pagkakaiba ng naligtas at maliligtas? Sino makakasagot? Teaching and preaching. Pwede kayo magtanong at pwede ako magtanong. Anong pagkakaiba ng naligtas at saka maliligtas? Okay, Sister Nene. Naligtas ko, Pastor, ay takas na po. Correct. Yung maliligtas, parating pa lang. Correct. Amen. Yun ang tinatawag na naunawaan. Okay. Eksakto. Amen? Maliligtas. Bakit? Ang verse 8, chapter 2,
dito, ng Efeso, kausap dito, Christian. Amen? Kung babasahin dyan, Christian ang kausap dyan. Ang ginto ko yung Kristiyano. Dahil ko, chapter 2, verse 1, makita ang kanyang yan, mga Kristiyano. Ibig sabihin, tapos na. Amen? Naligtas na kayo. Ibig sabihin, gumawa na sila ng isang mga pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya Christian, like Christ. Amen? Ibig sabihin, okay ka na, tapos na, naganap na yung pinapagawa sa iyo ng iyong sinampalataya na tagapagligtas. Halimbawa, sumampalataya ka sa Panginoon, yung sinampalataya ng tagapagligtas, yung pinapagawa yan, ginawa mo na, kaya ikay nangaligtas sa pamagitan ng iyong pananampalataya. At ang sinampalataya mo, sinunod mo kung ano yung pinapagawa. Past ibig sabihin po, okay na. Okay. Chapter 16 verse 30. Yung sabi ko, parating pa lang, gagawin pa lang, bubuuin, tama? Okay. Tama po. Sino man nagtanong, Kristiyano hindi? Hindi pa. Kaya ang salitang maliligtas, hindi pa Kristiyano. Maliligtas, kaya ibig sabihin, maliligtas ka pa lang kung, di ba? Kung sasampalataya ka. Walang pagsunod pa dito. Kaya number 1, para makamit natin ang full gospel na kaligtasan, ito ang sinasabi dito. Napakalinaw po. Sabi diyan, believe in the Lord Jesus. Faith in Jesus. Manaligtas ako, walang iba. Manampalataya ka lang. Amin po ba? Kayo po ba ay nananampalataya kay Jesus? Bakit si Jesus Kristo dapat sampalataya lang? Na dapat ituro ng lahat ng pagturo, sapagkat sa silong ng langit, dito sa ibabaw ng lupa, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng lahat ng tao. Jesus lang. Amen? Jesus lang. Kaya sabi dito, sumampalataya ka sa Panginoon Kristo, ligtas ka na, hindi po maliligtas. Kaya mali ang katuruan, nagsabi, sumampalataya, ligtas na, binago mo ang word. Ang chapter 2, verse 8, naligtas, hindi maliligtas. Amen? Hindi na ba ninyo? Ang chapter 60, verse 30, 31, ang sabi, sumampalataya sa Panginoon, maliligtas ka. Kaya ang nagtuturong iba, sumampalataya, ligtas ka na. Di ba sinabi sa verse 31? Sumampalataya, ligtas ka na. Ligtas ba ang pagkasabi? Hindi, ano sabi? Maliligtas. Iba yung ligtas ka na at maliligtas. Tingnan niyo ang mga ibang tagapagkaili, hindi ka rin maunawaan po nila. Kasi gusto lang itanim sa kanilang mga tinuturuan na wala ka ng ibang gagawin. Sumampalataya lang, safe ka na. Di ba? Sumampalataya, ligtas ka na, hindi po ligtas ang tinuturuan niya. Yung word dyan, maliligtas. Hindi naligtas, hindi ligtas, maliligtas. Kasi ang kausap dyan, ang believer, hindi pa mga Kristiyano at hindi pa mananampalataya. Amen. Kaya number 1, faith in Jesus. Manalig ka kay Kristo. Sumampalataya sa Panginoon Kristo. Yun lang. Kayo ba'y nananalig kay Kristo? Amen. Believe in Jesus. Praise the Lord. Ito po, kahit walang ibang tatawagan ang pangalan. Jesus Christ is our Lord. Jesus Christ is our Savior. Siya lang. Yan muna dapat matutunan ng mga unbeliever. Yan muna dapat ituro pananampalataya para sa mga unbeliever. Okay. Sa mga hindi pa masyadong alam. Number 1 po yan. Okay, next. Ang sabi po dyan. Chapter 1 verse 12. Nandyan. Ano sabi po dyan? Ang sino man tumanggap, napakalala, ang sino tumanggap sa kanya, tinutukoy kay kanino? Kay Kristo, ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sila'y mga nagsitanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. May dagdag sa pananampalataya. Kung kayo nakakaintindi, ano yung dagdag? Ano yung dagdag doon sa unang baitang na sumampalataya ka, maliligtas ka? Ano yung dagdag doon? Balik ang tumanggap. Receive. Amen? Yun lang yun po ang tinatawag yung dagdag doon sa faith mo. Kaya sumampalataya, ang sabi doon, at tumanggap. Kaya may dagdag na doon.
Okay, may dagdag po nun ha. Receive and believe in Jesus Christ. Di ba? May dagdag na. Kaya hindi na pananampalataya, kundi mayroon kang pagtanggap. Accept ni Jesus Christ sa puso mo. Hey Lord, sumasampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Lord and Savior. As Lord and Savior. Amen? Di ba may dagdag na? Ang iba, sumasampalataya, ayaw tanggapin si Kristo. Bakit? May na-share na ako sa Bible. Ayaw kilalanin si Kristo ang Lord and Savior. I-share ako. Ang tanong ko, naniniwala ka sa Diyos? Naniniwala ka kay Jesus? Yes. Naniniwala ako. Tanggapin ko si Kristo. Bakit tatanggapin ko siya? Di ba? Sumampalataya, pero hindi tumatanggap kay Kristo Jesus. Binasa ko ang chapter 1, verse 12. Hindi ka niniwala ang verse na yan. Basta niya ako sumasampalataya sa Panginoon, sa Diyos, na may likha ng langit at lupa, pero not daw na-receive niya si Lord, accept niya si Lord. Hindi piling tatanggapin. Sabi ko, bakit hindi mo tatanggapin ang Panginoon? Kasi siya ay ano lang, hindi Diyos. Di ba? Hindi siya kinikilala niya sa buhay niya. Kaya ang mga tao na sumampalataya sa Diyos, hindi tinatanggap ang Panginoon, kulang ang salvation mo. Kaya ang pangalawa ay faith in Jesus at receive in Christ. Tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo. Kayo po ba inananalig na kay Kristo? Kayo ba tinanggap sa Kristo? Okay na po ba tayo lahat? Baka mayroon dyan hindi pa tumanggap kay Kristo? Sumampalataya lang sa Diyos pero hindi tinanggap. Kailangan tanggapin mo si Kristo. Lagi yung sasabi, ako nga pastor na eh. Lagi ko sinasabi, Lord, patawarin ako sa kasal. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapag. Lord, pumasok ako sa puso. Yun. Bakit? Once isa lang bang bisis, tanggapin si Kristo. Hindi. Kundi ito ay lagi. Amen? Lagi sa pray natin mga kapatid. Lagi natin sabihin, Jesus, tinatanggap ka, patuloy maghari ka sa puso ko. Napakaganda. Ano masama doon? Tinatanggap mo. Amen? Tumatanggap ka ng pera, hindi nagkapagliligtas ang pera sa impyerno. Di ba? Ikaw nga, kapag binigyan pera, tatanggapin mo rin. Hindi naman makapagliligtas sa impyerno eh. Ang pera, pwede yan makapagli ng pagkain. Pero hindi makapagliligtas sa impyerno kahit anong yaman mo, kahit dami ng pera mo, hindi makapagliligtas. Pero ang Panginoon Kristo, bakit ayaw mong tanggapin sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo? Siya makapagliligtas sa ating buhay. Amen? Kaya sa lahat na nakikinig, baka hindi pa niyo tinatanggap sa Yesu Kristo, kailangan tanggapin natin yan. Ang ating Yesu Kristo sa ating puso. Kaya may dagdag po. Ano yung pangalawa? Tanggapin si Yesu Kristo. Ano yung first? Faith in Jesus. Sumampalataya. Pangalawa? Tanggapin si Kristo Jesus. Pangatlo. Ayan ang pangatlo po. Ayan po gospel. Ganito ang katuruan ng Bible. Chapter 1 verse 9 na unang 1. Ano ang pagkasabi po dyan? Hindi po nagtatapos doon. Unang 1. Ang sabi niya, kung natin ikumpisal yung ating mga kasalanan sa Panginoon Kristo, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Confess is our sin. Ikukumpisan natin yung lahat ng ating nagawang pagkakasala. Lord, patawarin mo po ako. Ako'y nagnakaw, ako'y nangalunya, nagiapi. Lord, patawarin mo ako'y naglasing, etc. Kung ano, nanglait, etc. Kung ano mga kasalanan na iyong nagawa. Ikukumpisan po natin yun. Ibig sabihin ng pagkumpis po, pagpapahayag ng iyong ginagawa. Amin po ba? Hindi naman pa ninyo. Paghahayag ng iyong mga ginagawa, ano ba yung mga ginagawa mong pagkakamali? Ikumpisan mo yan. Tulad ni Sakeo, ano ang kasali Sakeo? Siya ay tax collector, siya po ay nagkupit ng pera, siya po ay nagnakaw ng pera hindi sa kanya, at ang kanyang ikinumpisan, Lord, ako'y nagkakupit, ibabalik ko ang pera na nakupit ko at nanakaw sa aking kapwa-tao. Kaya nagkumpisan na tayo ginawang pagkakamali. Ano po ba? Kaya ikinukumpisan yung nagawa mong pagkakamali. Hindi pwedeng sabihin mo lang, Lord, patawarin mo po sa aking mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi mo alam kung ano yung kasalanan mo. Kaya kailangan makita mo ano ba yung sin mong ginagawa. Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Okay po.
confesses our sin. I-confess po natin yan. Yung mga kasalanan po natin. Pangatlo. Hindi nyo bang naintindihan mga kapatid? Yes. Okay, salamat. Naintindihan po natin. Okay, itong tatlo pong ito. Okay? Sure na sure kayong ligtas na. Pagkatapos magawa ang tatlo, namatay kayo, save na po kayo. Punta kayo ng langit. 100% namin ang Biblia. Punta ka ng langit. Itong tatlong ito pa nagawa mo, ligtas ka na. Pupunta ka na. Hello! Yes. Ligtas na. Pero pag hindi pa, ayan. Pag hindi ka pa namatay, dito ang pang-apat. Lucas 13 verse 3. Ang pang-apat, ito pag hindi ka pa namatay. Ang sabi dyan, maliban na hindi niyo pagsisiyan ang inyong kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Pagsisihan at talikuran ang inyong mga ginagawang pagkakamali. Ano yung pangatlo? Kumpisan yung kasalanan. Repent. I-repent po natin. Pagsisisihan natin yung mga kasalanan po natin. At ang pang-apat ay ano? Talikuran. Yung ginawa mong pagkakamali. Di ba may nagdat? Talikuran mo ang iyong mga gawang pagkakamali. Halimbawa, naglalasing ka dahil sa alak na lasing ka. Tapos, yung alak na yan, talikuran mo. Hindi na sa harapan mo kasi baka makuha mo pa, tinuwin mo muli. Kailangan, nasa likod na yan. Talikuran mo na yan, huwag mo nang gagawin yan. Diba? Sampo lang yan, isa lang yun. Talikuran mo na yan. Alam mo, may dalawa kang asawa. Yung dalawang asawa mo, yung isa, harapin mo. Kung sino pinakasalan mo, yung harapin mo. Hello? Harapin mo. Yung pangalawang asawa mo, na hindi mo pinakasalan, yun ang tatalikuran mo. Kaya kung sumagot ka, hindi ko kaya pastor, kasi parehas ko sila mahal. Gusto ko silang isama sa bahay na iisa. Mali po yun. At gusto ko sa Lord, ay gusto ko sa pastor, isama sa silang dalawa. Kung hindi mo sila magkasama kasi nag-aawa, ibabae ko sila tig-isa. Mali rin sa Biblia yan, di ba? Na isa lang dapat harapin mo, at ang isa ay talikuran mo. Kaya kung may dalawa kang asawa, yung pinakasalan mo, yun ang harapin mo. Yung isa, talikuran mo na yan. O paano kung sabihin mo, mahal ko rin yun, hindi ko pinatalikuran. Ang pag-ibig na ramdaman mo sa kanya, hindi galing sa Diyos. Hindi na ba niyo mga kapatid? Hindi sa Diyos na pagmamahal yan. Kasi tama yung kanta yata na may kanta ba? Ulat. Ano yung kanta yun? Pagmamahal na ulat? Hindi nasa kasalanan. Ha? Kasi Parang may kanta yan eh. basta hindi ka alam. Oo. Ano yun? Ulat na pag-ibig. Ay, nakalimutan ko na, mga kanta nung panahon na mga... Hindi pa siguro yan. Oh, sabi ng iba, ang pag-ibig daw di masama. Maniwala kayo, may masamang pag-ibig. Ano yung pastor? Ang pag-ibig mo sa dalawang asawa. Yung isa, sa Diyos yun. Yung pinakasalan mo, na minahal mo, yun ang sa Diyos na pagmamahal. Pero yung isang minahal mo, pangalawa, sabi mo mahal mo rin siya, di mo kayo wala yan, hindi sa Diyos yung pag-ibig. Bakit? Magbibigay ba ang Diyos pag-ibig sa mali? Magbibigay ba ang ating amang nasa langit na mapahamak ang anak? O kayo may mga maliit na anak? Gusto ba kayo na ang anak nyo mapahamak? Hindi. Ang Diyos na sa langit, ang ama natin, hindi yan ito kayo dulot na kayo mapahamak. Kaya ang naramdaman pagmamahal, 100% na sinasabi ko hindi sa Diyos yan galing. Ang pagmamahal niya na ibinigay sa iyo, ay ang diablo ang nagbigay. Kasi maling pagmamahal yan eh. Mali na pagmamahal. Huwag kong sabihin, di ko kayang iwanan niya kasi parehas ko mahal. Pambira, hindi ka piling mamangka sa dalawa. Mayroon bang gano'n? Na mamangka sa dagat, dalawang bangka? Walang gano'n. Isa lang talaga. Gano'n rin ang Diyos. Isa lang ang dapat piliin mo. Ganun po yan mga minamahal ko sa Panginoon. Kaya talikuran mo. Kaya yung pangapat, talikuran mo ang iyong nagawang pagkakasala. Kaya ang pagkatao buhay pa,
may sure ka pa maligtas. Siguro maligtas ka. Bakit? Ano gagawin mo? Pagsisiyan mo matapos mong malaman ang turong itong mali, talikuran mo ang kasalanan mo. Pagbuhay ka pa. Pero kapag namatay ka, di ka tumalikod sa kasalanan. Kaya ewan ko lang sabi ko sa iyo kapatid, delikado ang buhay mo. Hindi ka masaya. Kasi di mo tinalikuran eh. Di ba? Di mo tinalikuran. Pero pag tinalikuran mo yan, maliligtas ka. Okay. Praise the Lord. Eto. Bakit kaya may mga tao na nakakagawa ng kasalanan? Iisip sa inyo ang makapagbibigay na isang salita. Bakit? Ano ang sagot ninyo? Bakit ang tao ay nakagawa ng kasalanan? Why is the man committed to sin? Bakit kaya ang tao nakakatumit pa ng pagkakamali? Bakit pa nakakagawa siya ng pagkakamali? Bakit kaya? Why? Una-una, kung wala pa siya kay Kristo. Oh, number one po yan, hindi alam. Hindi alam kayo nagawa mo. Para yung anak yan na nagagapang-gapang, taing pusa, pinulog, kinain. Ibig sabihin, hindi alam yan na taing. Yung kapatid namin Malaysina, di pati, istorya ni nanay namin, yung kapatid kong, yung sumunod kay Ate Dina, sabi ni nanay, nagagapang-gapang, yung tain ng pusa, pinulot, kinain. Lumapit ang nanay ako, punong-puno na yung bibig ng kapatid namin. Yung piglinisan ng nanay ko. Tanong, bakit kinain? Hindi alam. Maliit pa. Innocent sa kasalanan. Inosente ang tawag po dyan. Kaya nakakagawa. Tayo noon, ganun. Hindi pa Christian, maliligtas pa lang, lahat ng kasalanan, kinakain po natin. Bakit? Inosente tayo, walang Bible, may kilalang Diyos. Diyos puro, Diyos dado, Diyos sa bungan, di ba? Yung Kristo. Pero hindi natin masyadong kilala pa talaga ang Diyos. Kaya nagagawa po natin ang lahat ng pagkakamali. Okay. Kaya walang alam. Ngayon, ang chapter 2, 15 verse 2 dito ng John, ang sabi po dyan, ako'y nangaral na sa inyo, si Kristo ang salita po dyan, upang walang maidahilan ang bawat isa. Kaya sino man magagawa ng kasalanan, nangaral si Kristo, ginawa mo pa rin, wala ka ng dahilan. Sasabihin mo, Lord, paano yan? Wala akong napakinggan na salita mo. Lord, hindi ko alam, mali ko na yan. Di ba? Hindi ko alam. Kaya Lord, nagawa ko yan kasi inosente po ako. Innocent po ako, Lord. Kaya nagawa ko yan. Oh, nandiyo ba si Brother Juni? Barkada, opo, Lord. Kaibigan ko si Brother Juni. Di ba yan sa'yo sinabi? Natalikuran mo yung isang asawa mo? Hindi man, Lord eh. Pambira itong, Brother Juni, halika nga rito. Oh, pinatawag ko si Juni. Oh, bakit ito? Hindi mo pinagsabihan. Kasi busi ko siya eh. Baka naiiya ako eh. Baka tanggalin ako sa trabaho. Takot ako eh. Kaya hindi ko sinasabi yung mali niya. Takot na akong tanggalin sa trabaho. Kaya okay lang. Bahala sa buhay niya. Kadamay ka pa rin. Alam mo na ba't di ka nag-clear sa kanya? Di ba? Ipaalam mo. Maniwala kasi na sa hindi. Sabihin mo yan. Panagutin ba yun? Amin mo ba? O kayo lahat mga members. Lahat ng mga alagad ni Cristo, born again, Christians, lahat alam ninyo. Okay, usman ninyo, madam ninyo yan, ano ba yan, sabihin ninyo. Kaya tanggalin ka sa trabaho, sabihin mo, mali yan. Magalit ba siya? Bahala siya magalit, sabihin mo. Bakit sinasabi mo? Huwag mong panangutan sa harapan ng Diyos. Matagal kayo nagsama-sama, ilang taon kayo nagsama, pero wala ka man ang pinagsabi sa kanya, yung gawa niyang mali ay mali pala. Namatay siya na walang alam, barkada mo siya, kasama mo siya sa trabaho, kung saan man kayo nagkasama, hindi mo sinabi. Opportunity sana. Kaya nga tayo mga lingkod ng Diyos, kapag nakasama, sabihin agad ipakilala si Yesu Cristo, tanggapin na siya, ipahala sila sa buhay nila, basta ang malaga, sinabi po natin. Amin po ba? Yun po, responsibility po natin. Sabi ko din ang pang-apat, talikuran ng kasalanan. Bakit nagagawa? Hindi kasi alam. At ang pangatlo, alam na, pero ginagawa pa rin yan. Ano ibig sabihin ng 10:26 ng Hebreo? Ang isang tao matapos malaman ang katotohanan, muling gumawa pa rin siya. Wala kapatawan sa kanyang ginagawa. May mga tao kasi matigas sa ulo. Alam lang mali, patuloy pa rin ginagawa. Mga matitigas, di ba ngayon maraming matigas ang ulo? Sinabi lang, magpispas ka. Puro pispas ngayon.
Di ba? Magpayong ka kasi mabasa ka ang payong-payong niya. Baka masakit ang ulo mo. Bahala na ang payong-payong niya. Wala ka sakit ang ulo. Di ba? Huwag ka magpapagutom. Kasi kapag nagutom ka, nakaw magkakasakit ulcer. Nakaw, ginawa niya. Patigas ang ulo. Bahala siya. Di ba? Kaya patuloy pa rin sa patigas ang ulo pagsuway sa sinasabi ng tama. Amin mo ba? Matitigas ang ulo. Kaya alam ba ninyo ang pang-apat, ito ang pinakamahirap gawin ng tao. Yung tatlong madali. Ano yung tatlo? Yung una, manampalataya kay Kristo. Pangalawa, tanggapin si Kristo. Amen? E kung pinsan mga kasalanan mo, okay, no problem. Ang pang-apat, itong tatlong ito ang pinakadelikadong sunod-sunod. Anim kasi yan eh. Sa Paul Gospel, turo, anim po ito yan. Maniwala ko yung anim yan. Sa Bible, hindi kinakat po yan. Ang pang-apat, pinakamahirap gawin, yung talikuran ng kasalanan. Ito yung pinakamahirap yan gawin, yung pagtalikod ka. Ang tatlong madali. Yun. Pinakamahirap ang pagtalikod. Pinakamahirap po yan. Next, pang-lima. Ito, memorize na po ninyo pang-lima na dapat natin matanggap. 7:21 ang matay. Ano po yun? Memorize is ano? Memorize. Yun. Anong kapatid yun eh? Bago na basahin, memorize mo na lang. Hindi lahat Yun. Yun. Follow the will of God. Yung sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Di ba napakahirap po muna pagtalikod? Susunod niya pagsunod. Ano ba yan? Kaya nga yung katulad sa disciples, grabe may mga pagsunod pa. Di ba na nakalagay na doon sa Efeso? Nangaligtas tayo hindi sa pamagitan ng gawa. Bakit gagawa ka na? Naligtas ka na. Sino ka sa pool? Ngayon, ay Kristiyano na niya ko. Verse 10, anong sabi ng verse 10? Kung susunod namin verse 10, full gospel kasi yun. Pag full gospel, baklang mo basahin 8, 9, 10. Verse 10, nagtutukoy, nilikha tayong kalarawan Diyos, kailangan tayo ng mabubuting gawa. Rinigit pa yung mabuting gawa sa verse 10? Hindi. Binasa lang niya verse 8. Ang verse 8, sumampalataya ka lang naligtas. As verse 9, hindi sa pamagitan ng gawa. Ang verse 10, kinat. Nakita nyo? Kinat yung verse 10. Hindi pinawalang bisa ang mabuting gawa. Matapos ka sumampalataya, ang larawan ng Diyos makita sa iyo. Ang larawan ng pagiging ligtas makita sa iyo sa pamagitan ng verse 10, mabubuting gawa. Tapos sasabihin mo, ligtas ka, walang ebidensya. Amin mo ba? Sumampalataya ka. Kung naniniwala ka sa tagapagligtas na nagturo sa iyong kaligtasan, na iyong pinapaniwala, bakit hindi mo sinusunod? Sundin mo kung ano ang sinabi ng iyong tagapagligtas. Sinabi ng tagapagligtas, gumawa ka ng kalooban ng ating Ama. Naniniwala ka pero hindi mo pinapatunayan yung pinapagawa ng iyong tagapagligtas. Kaya kung naniniwala ka kay Kristo, sundin mo yung sinabi ng iyong pinaniwalaan. Amin mo ba? Kaya yung ibang dyan lang nagda-discussion pero ayaw makapag-discussion. Hanggang doon lang kasi sila eh. Hindi kasi sila Paul Gospel. Kinakat na yung iba, hindi inuubos. Sabi ko, ubusin mo verse 10. Ang naka niya, verse 8 lang. Hindi sa puting gawa, verse 9. Walang magyayabang. Yung verse 10, ano sinabi? Wala na, eto na lang. Talaga dito, hindi ka kahit hindi na. Sige na lang eh. Verse 10, yun lang sinabi doon. Pag ikaw ay ligtas. Amen. Ayan po sinasabi niya. Follow the will of God. Sumunod ka sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Ito ang pagkamahirap yung pang-5 pa. Tanungin ko po kayo. Ano ba yung God's will? Chapter 4 verse 3 ng 1 Thessalonica. Kaya po umasa. Ano ba yung God's will? Ano ba yung kalooban ng ating Amang nasa langit, yung ating Diyos? Yung kalooban niya. Hindi kalooban mo kalooban talaga ng ating Diyos. Basta po, kailan umasa dyan muna. Hindi. 1 Thessalonica 4 verse 3. 1 Thessalonica 4 verse 3. Ano sabi dyan? Sabi ko, kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanan at lumayo sa lahat ng uri ng Ano yung kalooban ng Diyos? Ano yung kalooban? magpakabanan. Yun. Di ba mahirap? Una, pagtalikod. Pangalawa, pagkakabanan. Sobrang pastor. Walang taong banan. Yes. Lahat tayo nagkasala. Ikawat ako nagkasala. Pero bakit sinabi dito na kailangan masunod ang kalooban ng Amang nasa langit sapagkat kung hindi gano'n, walang kapasok sa langit. Talagang mahirap. Kasi mula tayo pinanganak ng makasalanan.
Biblia, magpakabanal kayo. Okay. Magpakabanal kayo, sabi ng Biblia. Bakit po? Chapter 1, verse 15, ang unang Pedro. Bakit tayo kailangan magpakabanal? Chapter 1, verse 15 hanggang 16 ng unang Pedro. O, pakibasa po. Napakalinaw po yan, ha? Ito ang mahirap, ang pangalima na naman. Kung God's way. Okay, ang sabi niya, verse 15 and 16. Pakibasa po. 1:15-16. Yan. Dahil ang Diyos at umili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tanong, sino tumawag sa iyo, kapatid Julie? Sino tumawag sa iyo? Jesus. Okay. Si Jesus ba banal o hindi? Banal. Okay. Bernardo, sino tumawag sa iyo, Bernardo? Si Jesus. Banal ba si Jesus o hindi? Banal. Ang tumawag sa ating banal, kaya dapat tayo maging banal din. Yan ang tumawag. Kung ayaw mo maging banal, ang tumawag sa iyo, Diablo. Ang Diablo ba'y banal? Hindi. Hindi. Kaya ang taong ayaw na maging banal, ang tumawag sa kanya, Diablo. Hindi Diyos. Hindi ako maniniwala ang Diyos tumawag sa iyo kasi ayaw mo ng kabanalan, ayaw mo ng kabuhiran. Dahil ang sabi dito, ang Diyos ang tumawag sa atin, dapat tayo magsikap na maging matuwid sa harapan ng tumawag. Na maging banal. Amin po ba? Kaya ang lahat na hindi nangunguha sa kabuhiran ay hindi ang Diyos ang tumawag. Kasi ang tumawag sa atin, banal, kaya dapat tayo ay magpaka-banal. Grabe po. Amen? Grabe, mahirap ito, ano? Yung sa iba, yung sanctification, holiness, holy man. Nagrabe mga salita niya, na niya, walang ganun na tao. Aba, mga kapatid ko, kung walang ganun na tao, walang papasok sa langit, di ba? Kung walang makapasok sa langit, maliban lamang ang magsumusunod sa kalooban ng ating amang nasa langit. Kaya pag hindi mo sinunod ang kalooban ng amang nasa langit, hindi ka papasok sa kanilang langit. Paano kaya pastor hindi papasok? Sumampalataya naman ako eh. Nagsisi naman ako sa kasalanan. O bakit tinulikuran ang kasalanan? Bakit tinulikuran? O nag-umpis naman ako pasok sa kasalanan ko. Okay, pero bakit hindi mo sinusunod ang kalooban ng ating amang nasa langit? Ano ba yung kalooban ng ating amang nasa langit? Napakalinaw. Magpakabanal kayo, lumayo sa lahat na uri ng kasalanan. Kaya kapag itong sumunod-sunod, pag yung kasalanan pang-apat, tinalikuran mo yung kasalanan mo, ano mangyayari sa iyo? O mayroon bang nalalasing na hindi nag-inom ng alak? Wala. Ang naglalasing lang, ang uminom ng alak lang ang siyang nalalasing. Walang taong nalalasing na hindi nag-inom ng alak para sasabihin mo. May tao bang banal? Yes! Yung hindi gumagawa ng kasalanan, simple muli ka na. Pag hindi mo ginawa yung lahat ng kasalanan na tinuturo ng Biblia dapat ingatan mo, ano mangyayari sa iyo? Di marialis ka. Hindi ka na gumagawa ng mali, di ano mangyayari sa iyo? Yan ang kabaligtaran ng iyo. Kaya ang kapalit ng pagsisisi mo pagtalim sa kasalanan, magiging matuwid ka. Diba? Paano ka naging matuwid? Dahil ba sa iyong mga gawa? Hindi, dahil sa iyong pananampalataya. Ang una ba, huwag mong iwanan yung unang turo. Kaya kayo naging banal, naging malinis dahil sumampalataya ka sa ating tagapagligtas na nililinis ng kasalanan. Kaya huwag mong iwanan yung unang turo. Kaya nagagawa mo ito dahil may pananampalataya ka, nag-confess ka, tinanggap mo si Kristo, kaya nagiging ganito ka. Tinanggap mo sa kasalanan, kaya nagiging matuwid ka. Hindi nang ano ka, narinig yung pang-apat. Kung ikaw nagpapakabanal, wala kang pananampalataya useless. Sarili mong gawa yan, hindi dahil kay Kristo. Kaya ang gawang tinuturo, ginawa ni Kristo, hindi mong ginawa. Abi po ba? Si Kristo ang gumawa, hindi ikaw ang gumawa. Sumunod ka lang sa pinakagawa ng amang nasa langit. Hindi ka gumawa ng pagliligtas mong sarili. Si Kristo ang gumawa ng iyong sa iyong pagliligtas. Si Kristo ang gumawa upang maligtas ka. Kaya suminunod ka lang doon sa tagapagligtas mo. Amin mo ba? Naging matuwid ka, malinaw po yan. Maniwala kayo. Hindi magulo sa isipan. Maniwala kayo. Sa iba naguguluhan. Ako, mapakalinaw ang isip ko. Hindi magulo sa isip. Ang pananampalataya, pag-confess sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo,
pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, pagsunod sa kalooban ng amang sa langit, hindi sa akin malabo yan. Napakalinaw po yan. Pinagsisikapan ko ngayon, sundin ang kalooban ng amang nasa langit. Next, isa pa, madali na tayo. 22 verse 11 ng pahayag. Okay, pahayag. Napakaganda po yan, tingnan natin. Okay? 15 minutes pa. Okay. 22 verse 11. Sobrang ganda po yan, kapatid. Tingnan mo. Magpatuloy sa pagpapakasama ang mga masama, magpapatuloy sa pagpaparumi ang mga marumi, ngunit magpapatuloy ang mabuti, ngunit ang mabubuti ay magpapatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Oh, malinaw. Ano ba? Kung ikay tao na masama, talaga, pupatuloy ka sa pagpapakasama, hindi mo tatanggapin ka ng holiness. Di ba? Kung ikay taong banal, dahil tinawag ka ng Diyos banal, sisikapin mo magpapakbalo na siya. Sisikapin mo, hindi ka titigil. Kaya makikita mo yung tao talaga na talagang ayaw ng katuwiran, ang gagay ang buhay niya. Kahit siran mo yan, patuloy sa paggawa ng masama. Dalawa lang nabubuhay sa mundo. Ang masama, magpatuloy sa pagpapakasama. Ang matuwid, magpakamatuwid. Ang banal ay magpapakabanal. Dalawa lang po yan. May church din nagtuturo na ganun lang at may church na patuloy magtuturo ng kalooban ng amang Israel para i-develop ang ating espiritu ng buhay sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Patuloy po yan ang sabi ng banal na Biblia. Okay, ang sabi po yan. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, chapter 7 verse 12 ng Roma, ang kautusan ko ba ay kasalanan? Kasi may mga tagapagturo na ayaw pag-aralan ang kautusan ng Diyos. Ang sabi nga, puro na lang kayong turo utos ng utos ng utos, at hindi ayaw makapagbibigay ng katuwiran. Tingnan natin kung talaga ang kautusan ay masama. Chapter 7 verse 12. Kaya hindi po sila aaral kung ano yung kaaralan ng ating Panginoon. 7 verse 12. Nagtuma. Roma po. Basahin mo kapatid. Kaya nga banal ang kautusan at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ano? Masama pa ang kautusan? Hindi. O hindi pala eh. Bakit ayaw nila? O hindi naman pala masama ang kautusan. Bakit ayaw nila pag nagsisi ng pag-usapan ng kautusan? Bakit ayaw nila? Inireject ang kautusan. Di ba? Hindi naman pala masama ang kautusan. Bakit ayaw nila pag-usapan? Di ba? Ang kautusan, banal. Ang utos, banal. Matuwid, mabuti. O pag ginawa mo, ano mangyari sa susunod? Sige nga, sagot kapatid. Ano mangyari pag sinunod mo yung kautusan ng Diyos? Kaligtas. Kaligtasan pero ano na mangyari? Magiging matuwid ka. Magiging banal ka. Kasi yun ang sinunod mo. Diba? Malinaw pa ka. Kaya bakit yung rinireject ang kautusan? Dapat yun ang ituro. Dami-dami kautusan sa Biblia. Kung paulit-ulit na lang sa sumampalataya, tapos na eh. Yung pananampalataya, ituro sa mga unbeliever. Tayo. Nagsisimula naman tayo sa grade 1, puro pananampalataya. Tapos na tayo doon eh. Naligtas na tayo eh. Dapat doon sa pagdidevelop ng mabuting gawa. Dahil kay Hesus Kristo. Pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Dapat yun ang pag-usapan natin. Ano po ba? Hindi na ninyo? Yun po mga kapatid ko. Yun ay ipapaunawa. Ano dapat susundin? Ano ba dapat natin gawin? Yan ang mga susunod na pag-aaral po natin sa ating pagtatapos. Pag-aaral natin, ano ba talaga ang kasalanan dapat hindi mo gawin? Ano ba talaga ang kautusan dapat mong gawin? Yun po. Lalo sa mga Sunday school. Amen? Lalo sa Sunday school, diyan dapat ang pag-aralan. Ano ba ang kasalanan na dapat mong ingatan? Di ba? Meron nga dyan, tingnan nyo, may example. Mayroon ko dyan, napakatagal natin, hindi na ipabawasan sa chapter 21 ng Juan. Ano ang sabi doon? Ito, si Pedro, nasa bangka, nakahubad. Nakahubad yan, na si Pedro, hubad siya talaga, hubad. Ukas, sabi sa Bicol, di ba? Nakahubad siya. Tapos, dumating ang Panginoon Kristo. Sabi ng mga lagad, sino yun? Diba? Sino yun? Sabi ng mga lagad, ang Panginoong Jesus yun. Ano ginawa ni Pedro?
Ano ginawa? Di ba nabasa yan? O, dami-dami sa kautusan, di ba? Nagsuot ng damit, naparang si baby. Agad-agad siya, nagmadali na nagsuot ng damit kasi siya ay hubad. O, mali naman. Hubad siya. O, ang tanong, pagkatapos magsuot ng damit, tumalon sa tubig. O, tayo ba kapag maligo ng hubad? Di ba no? Alam mo, pag naligo sa swimming pool, di ba? Ang iba, total, mababasa, naghubad. Baliktad, si Pedro, hubad, tatalo sa tubig, nagdamit, kasi nandun ang Panginoon. Bigay galang. Nagbigay galang. Ano pa, takot? Ibig sabihin, pag umasita siya. Di ba? Oo. Kasi walang holiness ang isang ano. Huli ka dyan. Holiness kasi. O, kung mabasahin mo, ayan, maraming turo sa Biblia eh. Kahit sa pagdalamit, may katuruan dyan eh. Di ba? Napakarami ituturo dyan eh. Eh bakit babalik-balikin natin kung yung mga verse, mga baita? Ang dami sa Biblia dapat pag-aral, dapat ipamuhay ng isang Kristiyanong sumasampalataya. Napakarami, iisa-isahin natin yan. Pag-aral ang dami dapat tutukan natin ngayon. Ano ang mga kasalanan dapat mong talikuran? Ano ang kalooban ng ating amang kautusan na dapat natin sundin? Isa-isahin mo yun, hanapin mo sa Biblia. Pag binasa mong all inyo, mayroon mo ito sa Biblia sa all na hindi na sa nyo. Yun lang. Combination mo yun. Ibig sabihin, ihambing mo yun. Yung hindi pwede, huwag na. Yung pwede pa, gawin yan. Huwag mong ibali-walay. May po, kanandiyan ninyo. Kaya ito po ang ating teachers, school ito, school spiritualis, ito, pag-aaral. Amen? Eskwelahan ito. Kaya dito ang itinuturo, inaaral ang salita ng Panginoon. Ito po, last. Ito na. Last na, tamang-tama sa oras. 14 verse 26, last na po ito. Pang-anim ng Juan. Last po, pakinggan ninyo. Dapat ito ang ma-receive talaga ng mga mananampalataya. Okay, 14:26. Basa kapatid, last na yan. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, ay sinugo ng Ama sa pangalan ko. Ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen. Receive Holy Spirit. Tanggapin mo ang banal na Espiritu. Bakit kailangan ang mga mananampalataya sumusunod? Kailangan mo kay Holy Spirit ka. Kailangan mo tanggapin ang Holy Spirit. Kaya, ako po mga kapatid, pag-gising ko sa umaga, pagtulog po, kumakanta ako, sabi ko, Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Lagi kong pipray, lagi kong kinakanta yan. Lagi pagmamahal sa Diyos, kinakanta ko yan. Gusto ko talagang maramdaman. Bakit kailangan nga tumanggap ng Holy Spirit? Ang sabi niya, siya ang magtuturo. Kahit si pastor wala sa church, kahit ikaw na sa bahay mo, may magtuturo sa iyo. Sino yun? Holy Spirit. Siya magpapaalala sa iyo. Kaya walang Kristiyano mapapahamak, magkakabalik dahil may Holy Spirit na siya nagtuturo at nagpapaalala. Palalahanan ka kung nagkakamali ka, sasabihin ng Holy Spirit, mali yan. Kapag ikay nagliling ka Diyos, hindi mo na sunod sabihin ng Holy Spirit, sundin mo yan, huwag kang magliban. Holy Spirit. Kaya ang tao nagkakamali, walang Holy Spirit. Pag sinasabi mo, Christian ka na, wala yung pangalan, ang Holy Spirit na to. Nakalimutan ko, wala kang Holy Spirit. Nakagawa kang mali, wala kang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, bago ka makagawa ng mali, pinagpupungkit ka, pinapaalalahanan ka, mali yan. Holy Spirit. Kaya anim po yan. Anim ang kailangan ng tao. Okay, tapos na po tayo. Tayo po tayong lahat. Una, faith in Jesus, receive and believe in Jesus Christ. Okay, tatanda po natin yan. Kung natin kakalimutan, isaulong po natin yan mabuti yung kahulugan ng ating pag-aaral. Nasalita na Panginoon. Yan tinatawag na full gospel. Manampalataya ka sa Panginoon Kristo, tanggapin mo si Kristo sa puso mo, pagsisihan mo ang iyong kasalanan o kaya confess sa iyong mga kasalanan, talikuran mo ang iyong mga ginagawang pagkakasala, sundin mo ang kalooban ng amang nasa langit, tanggapin mo ang banal na Espiritu Santo. Anim. Anim po. At ang pupukusan dito, ano yung kasalanan na dapat ingatan na huwag magawa, at ano ang kalooban ng Diyos na dapat natin sundin. Yung po mga kapatid ko.
Pray po tayo. Mahal na Panginoon Hesus Kristo, maraming salamat po sa Holy Spirit na siya ang nag-guide, na siya ang nagpatnubay, siya ang nagturo, siya ang nag-remind sa lahat ng aming pinag-aaralan. Mahal na Panginoon Kristo, kami pong lahat ng tutumpis, Panginoon, sa mga kasalanan namin. Kami po'y nangangako, tatalikuran na namin ang lahat ng mga kasalanan. Tatalikuran namin yan po, Diyos. At kami po'y susunod na sa iyong banal na kalooban, Panginoon. Naniniwala ka ako, kapag ikaw ay sinunod namin, magiging matuwid ang buhay po namin. Kami po'y naligtas hindi sa pamamagitan ng aming gawa, kundi naligtas kami dahil sa aming pananampalataya at pinapatunayan namin sa pamamagitan ng aming pagbabago, Panginoon. Salamat po at lahat ng nakinig ng mga salita mo, itanim mo po sa kanilang isip, ipukit sa kanilang puso ang mga salita mo upang huwag ito makalimutan at maisabuhay na bawat isa sa amin araw-araw, ibig sabihin sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming mga pupuntahan, maging ilaw kami ng sanlibutan ito at kami maging pagpapala sa mga taong nalilimang Panginoon. Salamat po, dagdagan mo ang pananampalataya po namin at ang hari ka sa buhay po namin. Salamat na marami po Diyos, salamat po sa iyong banal na Espiritu Santo. Lagi mo kaming puspusin. Salamat po marami. Ito'y aking panalangin sa makapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na magsabi. Amen.